Ka-express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup, isang pangalan ang paulit-ulit na isinisigaw ng mga fans sa social media, Renz Abando. Para sa marami, siya ang people's choice. Ang high flyer na kayang magpasabog ng momentum sa isang iglap at ang missing piece na pwedeng magbigay ng energy boost para sa Gilas Pilipinas. At ang tanong, sa dami ng options ni Coach Tim Cote, mula kina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Sergio Perez, Calvin Aftana, hanggang sa pool players tulad ni Troy Rosario at RJ Abarientos, may pwesto pa ba ang isang X-Factor na tulad ni Renz Abando? Bago pa man ang opisyal na listahan, malinaw ang pulso ng masa, Renz Abando ang gusto nilang makita sa court. Pero sapat ba ang passion ng mga fans para maipasok siya sa isang sistemang? Tara, alamin natin ang buong detalye. Sa dami ng pangalan sa Gilas Pilipinas pool, isa lang ang tunay na binubuhat ng mga fans sa social media, si Renz Abando. Hindi ito hype, ito isang panawagan. Mula sa Twitter o X hanggang sa mga Facebook groups, iisa ang sigaw, isama si Renz Abando sa Final 12. May malalim na rason kung bakit ganito kalakas ang suporta ng masa sa kanya. Ang explosiveness ni Renz ay hindi ordinaryo. Kahit ilang buwan siyang hindi nagpakita sa spotlight, sapat na ang kanyang track record para mag-iwan ng marka sa bawat laro. At sa kanyang breakout season, sa anyang KJC sa Korean Basketball League, hindi lang siya naging import-level contributor, naging highlight machine siya. Bawat dunk, chase down block, at clutch play niya ay nagiging viral. Kahit sa mga friendly games ng Gilas noong 2024, ilang beses siyang sumalbas sa mga flat stretches ng team sa pamamagitan ng kanyang energy plays. Pero higit pa sa stats at highlights, may dalang emosyon si Renz Abando sa bawat laban. Siya yung tipo kahit nasa bench siya sa simula, kapag pinasok mo, bigla siyang magpapasabog, isang alley-oop, fast break dunk, o chase down block na bubuhay sa crowd. At sa isang sistema tulad ng triangle offense ni Coach Tim, malaking bagay ang ganitong momentum-changing role. Sa isang punto, ang triangle offense ay maaaring maging predictable o mabagal, at dito papasok ang kahalagahan ng isang spark plug na kayang mag-iba ng tempo at mag-inject ng excitement. Ang katanungan ngayon, may presto ba para sa isang high-flying wildcard na tulad ni Renz sa final roster? Well, kung ang basihan ay explosiveness, wala nang mas deserving pa. Pero kung experience at familiarity sa sistema ang uunahin, baka ipasok si Troy Rosario. Kung shooting at ball handling backup naman ang hanap, posibleng si RJ Abarientos ang piliin. Kaya naman, sa mga fans, napakalaking usapin ito. Ang sagot para sa karamihan ay simple lang, ipasok si Renz, siya ang spark, siya ang gusto naming makita. Hindi lang ito panawagan, kundi isang pagpapakita ng tiwala sa abilidad ni Renz na magbigay ng kakaibang elemento sa Gilas. Si Renz ang people's choice, pero nakikinig ba ang Gilas sa sigaw ng bayan? Sa huling tune-up game ng Gilas, inaasahang gagawin ang official na decision. At sa puntong ito, malinaw na ang buong bansa ay naghihintay at umaasang matutupad ang hiling ng mga fans na makita ang idolo na maglalaro sa pinakamalaking entablado ng Asia. Ang desisyon ay nasa kamay ni Coach Tim at ng coaching staff, at ang buong Pilipinas ay nag-aantay kung sino ang pipiliin nila. Sa ilalim ng triangle offense ni Coach Tim, hindi basta-basta makakapasok ang kahit sinong player. Kahit pa explosive na tulad ni Renz, ang sistemang ito ay mabagal at nangangailangan ng mataas na basketball IQ. Napakahalaga rito ang spacing, timing at decision making, na kung minsan ay salungat sa natural na laro ng isang player na laging umaasa sa athleticism. At dito ngayon sinusukat ang kaso ni Renz. Pasok ba siya sa sistema o mas bagay pa rin siyang maging situational weapon? Hindi ito simpleng usapin ng talento. Si Renz ay hindi lang natural na triangle player, sanay siya sa motion offense at free-flowing system na kanyang pinaglaruan sa Korea at sa college. Sa kabilang banda, ang triangle system ni Coach Tim ay may mga pagkakataon kung saan kailangan ng off-script spark, lalo na kung nababasa na ang mga galaw ni Justin Brownlee o kung nauubusan na ng bala ang mga shooters. Sa Gilas pool ngayon, may mga players na itinuturing na system guys, sina Calvin Aftana, Troy Rosario at Sergio Perez, mga veteranong kayang umangkop sa role-playing sa loob ng isang slow-paced offense. Pero kung explosiveness at energy off the bench ang kailangan, si Renz ang clear choice. Pwede siyang gamitin bilang third wing, small ball 4, sa high tempo sets o kayang dumepensa sa multiple positions dahil sa kanyang athleticism at mahabang braso. At ang pinakamahalagang punto rito ay ang kakulangan ng Gilas sa athletic burst.
Lalo na ngayong wala si Kai, lumiliit ang lineup ng Gilas sa usapin ng above the rim threats. Si Renz Abando lang ang may natural na bounce at wow factor na kayang bumago ng energy ng laro nang hindi umaasa sa playbook. Kaya kung titingnan mo ang composition ng team, may logic ang mga fans kung bakit siya ang sinisigaw. Hindi lang dahil idol siya, kundi dahil may bitbit siyang wala sa iba. Fearlessness, aerial threat, at game-changing momentum. Pero sapat ba yan para ipilit siya sa isang sistemang may sariling ritmo at may matinding pangangailangan? At yan ang hamon ng coaching staff sa mga susunod na araw. Sa nalalapit na huling Gilas tune-up kontra Macau Black Bears sa July 28, mas lalong umiinit ang tanong, sino ang kukumpleto sa Final 12 ng Gilas? Habang nag-aantay ang buong bansa, patuloy na binibigyang diin ng mga fans ang kanilang panawagan, bigyan ng pwesto sa Renz. Wala siyang katulad sa Gilas ngayon. Ang bawat dribble, bawat pasa at bawat desisyon sa huling tune-up game ay magiging critical dahil ito ang magsasabi kung ang puso ng bayan o ang isip ng sistema ang mangingibabaw. Habang papalapit na ang huling Gilas tune-up kontra Macau, mas lalong umiinit ang tanong, sino ang kukumpleto sa Final 12? May ilang slots na halos sigurado, sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Calvin Oftana at Seiji Perez. Pero ang natitirang pwesto ay pinag-aagawan ng mga wildcard. Bukod kina Renz Abando, RJ Abarientos at Troy Rosario, may biglang umaangat sa pangalan si Japet Aguilar. Yes, si Japet sa kabila ng kanyang edad at history ng injury, unti-unting bumabalik sa forma ang 6'9 veteran forward. Ayon sa mga insider ng Gilas practice, kahit hindi pa siya 100% fully mobile, ang kanyang leadership, shot blocking at defensive IQ ay patuloy na nire-respeto ng coaching staff. At kung ang usapan ay experience sa international tournaments at familiarity sa sistema, wala nang mas maraming nadaanan kundi si Japet. At dito lalong lumalaki ang dilema. Si RJ Abarientos ay nag-aalok ng youth, shooting at ball handling, perpekto para sa up-tempo games. Si Troy Rosario ay ang steady triangle veteran, may size, spacing at familiarity sa sistema. At si Japet Aguilar ay nagdadala ng length, rim protection at leadership. Pero si Renz, siya lang ang may game changer factor. Isang dakdak lang niya, pwedeng baguhin ang tempo. Isang chase down block niya, pwedeng magpalakas ng loob ng buong team. At ngayon, hindi lang skills ang tinitimbang ni coach team, kundi ang fit sa sistema at readiness sa game plan. Alam natin na si Japet ay kayang maglaro within the triangle at si Troy din. Si RJ ay natural fit sa fast break, pero si Renz, siya ang X-factor. Pwedeng hindi ideal sa diagram ng playbook, pero minsan siya ang sagot kapag kailangan ng momentum shift. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.